Ito ang Myeongdong, isang sikat na pasyalan sa Korea. Isa ito sa mga dinarayo ng mga turista. At kilala din ito bilang shopping capital ng Seoul. Pero bago nagsikat na pasyalan ng Myeongdong, ito muna ay naging residential area ng mga Korean taong 1900. Noong 1900s, ang Myeongdong ay hindi pa sentro ng pamilihan. Isa lamang itong tahimik na bahagi ng Seoul kung saan ang buhay ay napakapayak. Ang mga larawang naiwan mula panahong ito ay paalala na bago naging simbolo ng Korea ang Myeongdong, ito ay naging tahanan muna ng mga ordinaryong tao. Mula 1910 hanggang 1945, napasailalim sa pamamahala ng Japan ang South Korea. Sa panahong ito, nagbago ang lugar. Mula sa tahimik na tirahan, unti-unti itong naging commercial area na may mga bangko, tindahan. Moderno ang itsura ng lugar, pero sa likod nito ay ang kontrol at pang-aapi sa mga Korean. The children of Korea are particularly interesting. Almost from the time they are able to walk. Matapos ang Korean War, wasak at tahimik ang lugar. Maraming gusali ang nasira at ang iba ay ginawang pansamantalang tirahan ng mga taong nawalan ng bahay. Ngunit unti-unting bumangon ang lugar. Nagbalikan ang mga tao, nagsimulang magbukas ng maliliit na tindahan at kapihan, at dito muling sumigla ang buhay ng lungsod mula sa mga sugat ng digmaan. Makalipas ang maraming taon, unti-unti nang sumikat ang Myeongdong bilang sentro ng Seoul. Dito na nagtuloy-tuloy ang pag-usbong ng mga gusali mula sa mga simpleng tindahan noon. Naging isa ito sa pinakasikat na pasyalan sa Korea na mapasa hanggang ngayon ay dinarayo ng mga lokal at turista. Nandito na tayo sa Myeongdong, ang isa sa mga sikat na dinarayo dito sa South Korea. At mapapansin nyo, nagbubukasan na po yung mga street food vendor dito. So alas 4 na kasi, kaya nagsisimula na silang magbenta-benta, pero yung iba nagpe-prepare pa lang. So tara, sasama ko kayo at iikot ko kayo dito sa Myeongdong. Sa loob ng Myeongdong, makikita nyo ang isa sa mga kilalang fast food restaurant sa Pilipinas, ang McDonald's. Pero dito sa Korea, mapapansin nyo agad ang kaibahan. Karamihan ng ino-offer nila ay puro burger at fries lang. At kung mahilig naman kayo kay Hello Kitty, may makikita rin kayong Team Coffee Shop dito sa Myeongdong na hango sa iconic na figura ni Hello Kitty. And dito rin sa Myeongdong, makikita nyo ang iba't ibang uri ng beauty products. Nandyan si Misha, si Innisfree, si Olive Young. So kung naghahanap kayo ng mga beauty products, pumunta lang kayo dito at maraming sale dito. And iikot ko pa kayo dito. Kung mahilig naman kayo sa mga branded na sapatos at damit, hindi mawawala dito ang mga sikat na brand katulad ni Nike, Adidas at marami pang iba. And this time, pupuntahan natin ang Myeongdong Cathedral. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng Myeongdong Cathedral. Sa kabilang dako ng Myeongdong, makikita ang isang katedral na naitayo noong 1892 at opisyal na binuksan noong 1898. Alam nyo rin ba na itong Myeongdong Cathedral na to ang sentro ng Catholicism dito sa South Korea? Dito rin po nakalibing ang mga Korean Catholic martyrs. Sa loob ng katedral, matatagpuan ang relics na Korean Catholic martyr, mga Kristiyanong pinahirapan at pinaslang noong ika-18 at ika-19 na siglo dahil sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Sa hindi kalayuan, matatanaw nyo na ang Seoul Tower. Isa rin to sa mga tourist spot dito sa Korea, isang iconic landmark sa Namsan Mountain. At dito po sa harap ng Myeongdong Cathedral, makikita na po natin ang Seoul Tower. Isa rin po yan sa mga sikat na tourist spot dito sa South Korea. Kung hindi nyo pa yan napupuntahan, mabuting puntahan nyo po at maganda sa taas yan. Sa pagsapit ng gabi, dito nyo na makikita ang sigla ng Myeongdong. So baka nagtataka kayo kung bakit kasama ko si Chingu in Korea. So mamaya nyo malalaman sa dulo ng video na to. And ang gagawin namin ngayon ay titikman namin lahat ng pagkain dito sa Myeongdong at i-rate namin yan ng 1 out of 10. So samahan nyo kaming kumain dito sa Myeongdong. Pew! Pew!
Tama kayo nang narinig. Bago natin tapusin tong vlog na to, may 3 bagay tayong dapat gawin. Una, tikman at i-rate ang pagkain na bawat madadaanan natin. Anong rate mo dyan nung tinikman mo? 9. 9? Hindi mo patinin, mahal yan. 800 pesos. Pangalawa, maghanap ng pwedeng ilibre. So naghahanap kami ng Pinoy na pwede naming ilibre ng pagkain. So yun yung pinaka-challenge natin at tatatak dito sa video natin. Pangatlo, maghanap ng Pilipinong turista at makipagkwentuhan. Pinoy! Walang Pinoy, Pinoy! Pinoy! Tayo mag-shota kayo. And the story goes like this. So ito ay isang cheese. Ayan. So try natin, tikman natin yung cheese. Inihaw na cheese. So magkano? So 2,000 pesos. Peso? Ang ingay. So ito yung susunod natin kakainin ng chingo. So ang tawag dito ay hotok. Okay, so cinnamon sugar pancake. So ito siya, niluluto siya ng maraming mantika. So sa isang piraso, 3,000 Korean won. So sa Pilipinas, nasa 120 pesos na yan. So order tayo na isa. Ito ang laman niya mga chingo. So meron siyang parang sugar na may cinnamon. Kasi cinnamon nga siya eh. So tingnan na natin ngayon. Sunin natin yung matamis. Okay? Ana, do, set. So tayo naman ang titikam guys, no? Para. Ang sweat. Pizza 8. Puro kayo ta. Madamot ako sa grade. 8. Kasi ano siya masarap? Saka sa, I think, 3,001 is 120 pesos. So, babaguhin ko nga. So, same na kami 8. Kasi ang nakain ko kanina, ito lang gilid. Hindi ko nakain yung lamam. Sorry lamam. So, ngayon naman mga chingo, may nakita tayong chinilas. So, na-ignorante ako ngayon. So, try natin kainin yung chinilas dito. Chinilas nga siya. So, mayroong dalawang klaseng flavor. May cheese, saka custard. Hello, sausayo. So, ito, si Hello Kitty. Ay, Hello Kitty. Ano to? Si Tindanoin ako. sa panda. Ay, ito ang mas gusto mo? Sa isang piraso ay 7,000. Ayan. So, pumapatak siya sa 280 pesos. Grabe, sulitin mo yun, ha? Sulitin natin yung chinilas. Iuwi ko na. So, ito pa yung bayad. Di ba? Nagtagalog ako. Naintindihan niya. Wow! Cheese. Cheesy. O, cheese nga. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kaya lang naman. Para sa pancake. Pancake na masarap. So tayo naman ang titikam guys, no? Kainin mo yung chinilas mo. 6. Magkaiba kami ng taste. Pero, 1 out of 10. 8.5 ako ngayon. 8.5. So nakatatlo ka lang 8.5. Sa akin 6 kasi hindi siya ganun kalasa. Typical lang na lasa ng mga tinapay. So tikman natin yung mga exotic naman. Si Baby Duck, titikman natin. Nakunat. Lumaban. Ang galing nga ba? Shot. Cheers. Pwede ito na lang yung pinagkainan. So ganyan po lutuin yung kwan. Hindi ko alam kung anong klaseng pagluluto yan. So ayan, malapit na po magawa mga chingo. Nilagyan na po ng cheese. Hindi ko alam kung anong mga pinaglalagay dito. Ay, meron pang ganun. So bayad na tayo. 20,000. So equivalent to 800 pesos sa Pilipinas. Ayan. So ganyan lang po kalaki. Parang isang lunok lang. 800 na mga chingo. Pero masarap siguro to kasi nga na-ignorante ako. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dito sa sobra dito. Siguro paglalagyan nila ulit. So ito na pa yung binili natin ng chingo. So takam na ako. Kaso grabe, ano kaya to? Ano to ba to? So yan, mainit pa. Sarap. So ako naman po ang titikim, no? Anong rate mo dyan nung tinikman mo? 9. 9? Hindi mo patinin, mahal yan. 800 pesos. Ganyan lang kaliit. Chan mo na, mahal eh. Pero masarap nga. Sarap niya. Pwede siyang pangkanin, no? Diba? Sweet. Sana all mas sweet. Sabi niya magsota siguro yan. So dito pala yung tahong ni Carla mga kachinggo. Kainin natin yung tahong ni Carla. So ayan, niluluto na yung tahong ni Carla mga kachinggo. Kainin na natin. Kunting taste na lang. Naglalaway na po tayo. Dahil sa tahong ni Carla, sobrang laki. Kita nyo naman oh, napakalaki. Sulit na sulit, 10,000. So sa Pilipinas ko na sa 400. Diba? Ang mumura naman kinakain namin, mapapamura ka.
So, dito na po yung tahong ni Carla mga kachinggo. So, creamy pala yung tahong. Saglit lang, hanado, set. Creamy siya. Ang sweet. Sa akin, 5. Lagyan natin hot sauce. Bro, nalaglagan lang siya. 6 na siya. Pares tayo. Natapos na rin natin ang isang pagsubok. Ang susunod naman natin ay maghanap ng taong ililibre. So, may naisip kami ni Kachinggo, no? Para, ano naman, maiba naman yung ginagawa namin kasi more on food tasting nga kami. So, naghahanap kami ng Pinoy na pwede namin ilibre ng pagkain. So, yun yung pinaka-challenge natin at tatatak dito sa video natin. Hahanap tayo ng Pinoy. May Pinoy ba dyan? Pinoy! Pinay! Kukininam! Pinoy! Sinong Pinoy dyan? Dilibre namin. Wala, puro ibang lahi dito. Puro Singaporean, Korean, Chinese, kaya nga Japanese. Tay Pinoy ka, Tay? Tay Pinoy ka? Pinoy. Kuya Pinoy ka? Mag-shota kayo? Pinoy. Walang Pinoy. Tay, mag-shota kayo? Pinoy. Pinoy yun. Ma'am, kumain na kayo, ma'am? Ito, Pinoy nga. Pinay po kaya? Delivery ko po kayo. Hindi tayo pinansin. Ay, hindi lang Pinoy? Ito Pinoy na to? Pinoy? 여행 아. 500만 원 주면 여행 간다고 될것 같아. Ano sabi? Ano sabi? Hindi namin kailangan, may pera kami, sabi niya. So, mukhang sumablay tayo sa pangalawang pagkakataon. Subukan naman natin yung pangatlo. Ada nakita nga Pilipino dito, oy. Ang dito pampansin nun. Ada nakita nga Pilipino dito, oy. Ada tinakita yung Pilipino dito, oy. Ada nakita nga Pilipino dito, oy. Kuya, ada nakita mga Pilipino dito, oy. Ala, dito ka pampansin talaga. Dito maawatan kami. Lagrigat yung sao talaga tikwat ng mga kagininawat. Dito nga ay sobrang hopeless na kami at sa mga oras na to, akala ko wala nang lalapit sa amin hanggang sa Oh, ay Pinoy! Nagbablogger ba kayo, sir? Ay, may saan kayo dito, sir? Ha? Na tourist lang po, vacation? Ah, okay. Vacation? Trabahador po. Alipin. Saan? From where? Ansan po. Saan yan? Ansan? Dito sa Korea po? No, I mean like from the Philippines. Ako po Bicol. Ay, Bicol, Bisaya. Hindi po. Ano yun? Luzon. Ay, oh, No, Bicol. Luzon. Saan po kayo tatrabaho dito? Nabakasyon lang kami. From Philippines sa atin. Okay. Okay naman sir, hindi mo malamig, no? Hindi naman. Kung natimingan nyo kahapon, sobrang lamig. If given a choice nga, gusto ko mag-take my shirt off na lang ako. pwede. Para nasa Pilipinas, mag-shorts lang. The first 2 days, we were in Busan. Busan. Ang layo. Yes, tapos, 5 to 6 hours yun. ay, nag-bullet train lang kami. Bullet train. Coming here then. Alam, we're enjoying Ilang araw po kayo dito? 2 days. 2 days. Anong gagawin natin? Sabi ko, inuman lang tayo. Oh, Seoul Tower sir, mas ganda dun. Solid dun. Pero kung mahilig kayo mag-hiking, maglakad lang kayo. Pero pwede... Grabe talaga hiking. Ano nga lang ng vlog mo? Follow kita. Sige po, Royce the Vlogger. Okay. Tingnan sir. Enjoy, enjoy. Sulit nyo po. Thank you sir, bye-bye. Kala ko hindi na tayo makakita ng Pinoy. Kasi kanina, habang naglalakad kami, naghahanap kami ng Pinoy. Ako, Pinoy. May 3 babae na Pinoy. Ito Pinoy na to? Pinoy? Ano sabi? Dumaan sa amin, hinahabol ni Kachinggo. Alam mo kung ano sabi? Sabi niya, hindi, may mga boyfriend po kami. Balak sana namin ililibre sana namin, pero baka mali natin na nagdududa. Pero mabait po kami. hindi man natin nakumpleto yung 3 pagsubok. Ang mahalaga, sinubukan natin at ibinigay natin ang ating makakaya. At ang pinakamalungkot sa part na to, yung kasama natin sa vlog ay uuwi na sa Pilipinas. So yun, tama nga yung narinig yung mga kachinggo. Magpo-forgod na po ako. Baka nagulat po kayo dahil kababalik ko lang po dito at bigla po ang pag-uwi ko po. Biglaan na i-give up mo yung karir mo. Dahil sa mayroon din ibang karir po kasi
kasi na naghihintay po sa akin sa Pilipinas. Tama kayo nang narinig, magpo-for good na ang ating kaibigan. At ito na ang huling video na aming gagawin na magkasama. And I think mamimiss ka ng mga katsinggo natin, yung mga EPS worker na natulungan mo dito. And sa mga sa mga alaala na naiwan mo dito. Kaya inaalay ko to sa ating kaibigan. Alam kong hindi naging madali ang desisyon na to para sa'yo. At alam kong matagal mo na rin tong pinag-isipan. Gusto ko lang ipaalam na sobra akong nagpapasalamat sa lahat ng samahan, tawanan at alaala na pinagsaluhan natin. Hindi yun basta-basta mawawala. Ingat ka palagi, Kachingu. At dito na nagtatapos ang kwento ng buhay Korea ni Kachingu. Naway pagbalik mo sa Pilipinas, baunin mo ang lahat ng aral at karanasang natutunan mo rito. At para sa inyo na patuloy na sumusubaybay, sana'y may napulot kayong inspirasyon mula sa ating kwento. Ano man ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo, hindi habang panahon ay nasa ilalim ka. Darating ang araw na makakamit mo rin ang tagumpay. Laging paa sa lupa at mata sa langit. Nakapunta ka na ba ng Salaminan? Salaminan. Salaminan talaga. So sa Salaminan, nakadaan lang. So sa loob hindi. Kasi wala. Nakasubo ka na? Hindi pa. Bawal yun eh. Hindi naman to, kahit ako mag-isa, gagawin ko ang gusto. Kahit magalit ka pa, hindi naman